Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, nabalitaan ni Mang Mario kay Bal na nakita nila si Romualdo sa kanyang tinutuluyang apartment. Pinagsabihan siya ng kanyang ama tungkol sa karibal niyang si Mr. Romualdo. Kinaumagahan, hiningi ni Mang Romualdo kay Jana na tulungan si Bal upang may pagpatuloy ang trabaho sa kanilang pinag-usapang kagabi para ito'y matapos ng Sabado. Natuwa naman si Bal dahil noon pa niya napapansin ang kagandahan ng dalaga at maging ang taglay nitong kabaitan. Habang kinakausap ni Romualdo si Tata Mario, hiniling niya na magkita silang muli. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Madali Lang Yan, dito sa ating dula, Super Pipita. Sinasabi ko na nga ba hindi ko dapat pinayagan ng sarili kong mahulog sa bitag. Sobrang sakit nito. Nung tinawagan ako ni Jana para yayain akong gumala, hindi niya man lang binanggit na si Boss Romualdo pala ang kasama niya. Halatang may relasyon sila. Porque matanda na yung lalaki. Nagpapakyut na sa akin si Jana. Kung gusto ko talagang makaiwas, dapat agad ko na silang iniwasan. Ay, saglit lang. Saan kaya sila patungo? Ha? Firing range? Bakit doon sila lumabas? Hindi ko kabisado ang pasyalan na ito May tumatawag sa cellphone ko. Istorbo. Si Pipita. Ano kayang kailangan nitong katulong na ito at tumatawag pa? At ano kayang kailangan niya? Hello, Pipita. Sir, di po namin namalayan ni Madam Marta na nakaalis ka na pala. Napansin ko lang na hindi nakasara ang pinto ninyo. Ay, kung hindi ka ba naman antuking katulong, baka naman nakatulog ka kagabi habang nagbabantay sa mga nagbebenta ng balot. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyo sabihin, sir.
Gusto ko lang pong malaman ni Madam kung nasaan kayo. Kaya tinawagan ko po kayo. Nasa loob ako ng kotse ngayon. Nagpapahinga habang nakahinto dito sa gilid ng kalsada. Ha? Wala na sila. Sino po, sir? Ay, wala. Abala ka talaga. Wala na talaga sila. Saan kaya sila pumunta? Naku, ang pipitang yun talaga. Istorbo. Saan niyo ba ako yayayain, Mama Shell, sir? Firing range pala rito. Anong gagawin natin dito? Ano bang nakikita mong ginagawa ng mga tao rito, Jana? Nagsasanay silang bumaril. Di yan din ang gagawin natin. Ha? Marunong ba kayong bumaril, sir? Hindi masyado. Kaya nga nandito ako para matuto. At pati ikaw, Jana, matuto ka rin dapat bumaril. Ha? Umalis na pala sila nang hindi nagpapaalam. Hindi rin siya pumasok sa opisina. Tinawagan mo rin ba, Pepita? Opo, sir, pero ayaw niyang sabihin kung nasan siya. Ang sinabi lang, nasa loob siya ng sasakyan at nagpapahinga sa gilid ng kalsada. Ano ba namang lalaking yun? Hindi man lang marunong sumagot ng maayos. Sige na, Pepita. Ikaw nang bahalang magbantay. Hindi po ba kayo lalabas, sir? Mamaya na lang. Hintayin ko muna siya. Pero kung hindi agad bumalik si Val, lalabas na din ako. Maraming salamat po, sir. Walang anuman yon. Hindi yan sapat para pantapat sa diop mo. Kailangan mo rin ng magpahinga at makalabas-labas. Mabuti na lang at sinundan ko sila rito sa firing range. Dito nga talaga sila pumunta. Ay, sila talaga. At ayos lang naman kung dito sila nagtungo. Pero ang iniisip ko, ay, dapat na siguro akong umalis. At baka makita pa ako. Babalik na lang ako at baka maabutan ko pa si Pipita. Ano ba naman yung ugali mong hindi nagpapaalam? Pinatawag pa kita kay Pipita. Hindi mo man lang alam kung paano sumagot ng maayos. Mabuti na lang at hindi niya ako sinundan, Papa. Alam mo naman siguro na mag-alala ako. Pero hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta. Saan nga ba pala nagpunta si Pipita? Umalis na. Kahapon pa siya nagpaalam sa akin. Naka-day off siya ngayon. Paano yan kung kailanganin niyo siya? Ano naman ang kailangan ko sa kanya o kailangan mo? Bago siya umalis, naglinis siya ng kwarto mo. At nakapagluto na rin siya. Kasi akala niya siguro uwi ka agad. Matanong ko lang, Papa. Hindi ba't marunong magkarate si Pipita? Nakita ko nga nung isang araw, nagpa-practice. Pero hindi naman daw siya ganun kagaling. Marunong lang daw siya para ipagtanggol ang sarili. O bakit? Mag-aaral ka rin ba ng karate?
Baliw kayo, sir. Nag-ensayo tayo ng pagbaril at natuto pa ng taekwondo. Ngayon naman nandito tayo sa tabing dagat. Parang hindi kayo tumatanda, sir. Ang katawan ay maaring tumanda, Jana. Pero ang damdamin ay nananatiling bata. Hindi rin naman kayo ganun katanda, sir. Ano? Handa ka na ba, Jana? Sir, handa? Saan? Ay, tinawagan na naman ako ng asawa ko kagabi. Galit pa rin. Tinatanong kung handa na ba akong sumama sa kanya sa Amerika para tuluyan na raw kaming maghiwalay. Sabi niya kahit hindi kami kasal ng formal, marami raw akong anak na magagandang empleyada na pwede kong mapangasawa. Lumalala atang di nyo pagkakaintindihan. Pero ano kayang ibig niyang sabihin na handa ako? Pero ayoko nang balikan ang asawa ko. Kaya nga gusto ko pang magpatuloy sa pag-aaral ng karate at pagbaril. Ano? Gusto ko ring matutunan mo kung paano ipagtanggol ang sarili mo. Paano kung ikaw ang maging presidente ng kumpanya at maraming magselos at gustong itumba ka. Ha? Nakakatakot naman yung sinasabi nyo, sir. May nagbabanta ba sa buhay nyo? Wala naman siguro. Gusto ko lang maglibang paminsan-minsan sa pag-ensayo ng paril. Naisip lang kita na isama. Aalis na tayo rito sa tabing dagat pag medyo humupa na ang init. Mamayang gabi, mag-shopping muna tayo sa mall. Nabigla talaga ako sa tanong ni Boss Romualdo kanina. Kung handa na ba ako? Para bang may ibig siyang sabihin? Bata pa ako para maging presidente ng kumpanya. Pero bakit kaya sinabi niyang gusto niya akong turuang magkarate at bumaril? Parang hindi lang simpleng paliwanag yun ah. Matanda na siya. Pero nakita kong mahinahon ang tibok ng pulso niya. Si Kuya Val ang tumatawag. Baka naman nasaktan ng loob niya dahil hindi ako pumayag makipag-date. Nahihiya din naman akong mahiya siya kay boss. Hello? Kailan ang kasal? Ha? Anong kasal ang sinasabi mo? Oo nga pala. Akala ko ikaw yung dati kong nobya. Kaya ako nagtatanong. Nagkamali ka yata ng tinawagan. I-off ko na ang cellphone ko. Sandali lang. Huwag mong i-off ang cellphone mo. Naalala ko lang yung nobya ko noon na ipinalit ako sa matanda dahil lang sa mayaman. Ha? Kahit matanda siya, kung hindi naman kupas ang kagwapuhan niya at masipag, kayang-kaya niyang buhayin ang pamilya. Ha? Parang ako ang tinutukoy mo Ay hindi. Bakit ka naman madadamay? Kuya Val, ang sinasabi ko lang ay kung masipag ka, makahanap ka ng magandang babae at matalino tulad ko. Ang galing mo talaga, Pipita. Para bang seryoso ka sa pag-iensayo mo? Sinimulan ko na ang pagsasanay ko nung medyo magaan at malusog ang katawan ko. Hinihintay ko kayo, kaya maya-maya lang. Magluluto na ako para tanghalian ninyo. Simulan na natin. Sige, sir. Magsimula na tayo. Ang una kong ituturo sa inyo ay yung basic stance ng karatista. Ito yung tinatawag kong pagwat-wat o pag-exercise sa paa. May kasamang galaw ng paa ng pangkarate.
Sundan yan ang ginagawa ko. Ganito. Ah! Ha? Ganon. Ang bilis naman ng galaw ng kamay at paa mo, Pipita. Dahan-dahan lang para masundan ko. Oh, sige lang, sir. Ganito. Relax lang kayo. Huwag kayong magpa-pressure. Ganyan. Oh. Ikaw rin, Pipita. Ay, huwag mo nga sabihing kinakabahan ako. Ganito. Iya! Oh, totoo pala na kinuha ka ni Val na taga-ensayo niya sa karate, Pipita. Nagulat ako kahapon nang makita ko siya. Pero hindi man lang niya sinabi kung ano kailangan niya sa'yo. Nagtataka rin po ako kung bakit bigla siyang gustong magpa-ensayo ng karate. Kaya tinuruan ko ng basic. Kunting alam ko lang. Baka naman may banta sa buhay niya. Eh, wala naman daw po. Si Sir Romualdo lang daw ang kaaway niya. Ano? Itinuturing niyang kaaway si Romualdo. Kakausapin ko nga siya. Sinabi po niyang ayaw niya ng gulo. Sir, pagod na raw siya. Gusto raw niyang magpahinga kahit ngayong linggo. Napagod talaga ako sa maghapong pagsasama namin ni Jana kahapon, Mario. Inihatid ko siya sa bahay nila kagabi. Kaya ngayong hapon, nagsimba ako. Oh, ganun naman talaga eh. Hindi lang basta trabaho ang inatubag. Lalo na't matanda ka na rin. Ang gusto ko ngayon ay makahanap ng susunod na magiging presidente ng korporasyon para makapag-resign ako. Baka naman si John ang balak mong gawing kahalili mo, Romualdo. Matalino si Jana, bata pa, pero hindi dapat babae. Baka kapag nag-asawa siya, mawalan siya ng lakas ng loob na pamunuan ang kumpanya, na hindi maiiwasang pakialaman ang desisyon niya. Naalala ko tuloy si Val. Hindi pa ba siya nagbabago, Romualdo? Hindi ko alam. Hindi kami nagkausap ni Jana kahapon. Kung hindi siya karapat-dapat, iba ang dapat mapag-asawa ni Jana. Kahit matanda, basta negosyante at marunong sa buhay. Parang nadudurog ang bukong pagkatao. Bakit ko nga ba pinag-interesan si Pipita na marunong magkarate? Sa Sabado na sana. Pero baka maagaw ni Boss Romualdo. Sigurado ako ang pinaghahandaan niya. Nakakainis talagang matandang yan. Pero si Jana, ano kayang pinaghahandaan niya? Magandang umaga, Kuya Val. Ang lalim ng iniisip mo Ha? Ay, Diana, nagulat naman ako. Ang ganda-ganda mo talaga. At, ang bango-bango mo pa. Huwag mong ilapit masyado ang mukha mo. Baka, akapin mo ba ako? Nakakahiya sa ibang empleyado kung may makakita sa atin. Bakit hindi mo pa ako niyakap nung nagkasama tayo sa opisina? Musta ka na pala? Ay, palabiro ka talaga. Ay, tapos, kukumustahin mo ako? Siguro miss lang talaga kita. Ay, pasensya ka na ha. Ha? Babawi ako sa susunod. Siyempre, ayoko rin namang mapahiya si boss. Pwede ba kitang yayain sa bahay mamayang hapon?
Sige, pero baka sabihin mo kay maman mo na nobya mo na ako, ha? Ha? Naalala ko ngayon, Mario, na kailangan kong tignan ang mga report ni Val. Baga gusto mo akong yayain na maghapunan sa bahay niyo. Oo ba? Walang masama diyan. Lalo na at sigurado kung hindi darating ang anak mo mamayang gabi. Nakita ko kahapon na magkausap sila ni Jana. Baka yayain niya itong mamasyal. Walang masama. Pareho silang bata at binata. At maganda naman si John. Para silang bagay lalo pa at assistant manager na si John. Hindi naman sa pinag-uusapan natin ang posisyon nila. Walang masama kung magkaibigan sila. Gusto ko lang makausap si Val. Nakausap ko siya kahapon. Wala naman siyang ginawang masama. Maayos ang trabaho niya. Pero kung hindi siya mag-iingat, baka maagawan na naman siya. Kadalasan nga, kahit si Jana ay naungusan siya. Ganon? Mabuti na lang at maaga akong tinawagan ni Romualdo, Pepita. May oras pa para makapaghanda. Mukhang may darating yata kayong bisita, sir. Talagang may darating. Tinawagan nga ako ni Romualdo kanina. Pupunta raw siya dito mamaya at dito na maghapunan. Kaya mamalingki ka. Kumuha ka ng karning baboy at karning manok. Kuha ka rin ng isda at iba pang seafoods. Sige po, sir. Maligo lang ako saglit. Amoy paawis kasi ako kasi nanglinis ako sa kwarto niya. Sabi niya, wag ko raw sabihin kay Papa na nobya ko siya. Totoo nga kayang nobya siya ng matandang Romualdo na yon. Pero gusto rin naman niyang sumama sa akin. Tawagan ko nga si Pipita at sabihin kong pupunta mamaya sa bahay si Jana. Kung makita kong masaya ang pakiramdam ni Jana, mararamdaman ko rin kung ano ang plano nila. Baka may banta sa buhay ng matandang yun at madamay pa si Jana. Ayan. Nagriring ng cellphone ni Pipita. Hello, Sir Val! Pipita. May kasama akong bisita mamaya. Ihanda mo na ang lahat, ha? Ay, sige po, sir. Hindi niyo pa sinabi kay sir. Baka kasi gusto niyong masurpresa siya. Sige na. Sige na. Bye. Yan lang naman ang palaging dahilan kung bakit bumibisita si Jana. Baka totoo nga. Hindi ko na pinapalagpas ang posibilidad na may relasyon talaga sila. Anong masasabi mo kay Jana, Pipita? Maganda siya, di ba? Ay, maganda siya, sir. Bagay kayo. Ha? Hindi ako ang nagsabi niya na, Jana. Ang papa mo pala. Parang si Manong Pipita lang ang nandito sa bahay niyo, ah. May tumawag kasi sa kanya kanina. Pero babalik din daw siya agad. Sige na, Pipita. Kumuha ka ng merienda. Ay, mamaya na lang. Kumain na kasi ako kanina. Pipita, may bumubusina. Baka si sir na yun. Si Sir Romualdo. Kasama pa si Sir Mariao. Anong sabi mo, Manong Pipita? Si Boss Romualdo?
Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Madali Lang Yan. Dito sa ating dula, Super Pipita. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.